Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Long weekends Oo, dami Oo. Alam, kung ako sa inyo, unahan nyo na ng leave ang mga katrabaho ninyo. Yes. Tama ba, Team Pula? Alam mo, Ryle, hindi namin kailangan makipag-unahan mag-leave dahil hindi bakasyon ang kailangan namin. Alam mo kung ano kailangan namin? Ano? Pera. Yeah. Yan ang kailangan namin. Taas kamay ang may kailangan ng pera sa Team Puti! Pero Ate Tuesday, ito. Hindi lang pera ang mahalaga sa buhay. Totoo naman. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba rin. Yan ang matututunan mo dito sa Face to Face Harapan! Bato-bato sa langit ang tamaan sa kanilang payo. Huwag magagalit. Nandito na ang ating harapang tagapayo. Asymptomatic? Maligo ka kasi at pagpatingin ka kay Doktora Camille Garcia. Kung healing naman ang kailangan mo, magdasal kasama ni Brother June Banal. Wow, banal! Huwag kang matakot dahil nasa panig mo ang batas. At si Atty. Lorna Capuna. Hindi siya kasama sa pondo ng national budget, pero ang kanyang tulong always mong magiget. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ayan! Hello! Good morning po sa lahat sa inyo! Handa na ba kayong sumabak sa problema ng bayan? Hindi naman buong problema ng bayan, kundi pa isa-isang pamilya lang ang ating aayusin. Ang lakas talaga maka-good vibes kapag sinisimulan mo ang araw ng masaya, di ba? Huwag magsimangot na para bang pasan mo ang problema ng mundo. Kalma ka lang at huwag maldita. Kung makakembot siya, parang siya yung maldita. Ang ating Sino? sayo ng Salto for today. Kuya! Ay! Maldita talaga yan si ate. Sobrang nasa timing. Ang galing. And one. And two. O eto na, pagkatapos ang saya, eto naman po ang problema. Ay. Isang nanay, galit na galit sa kanyang hipag. Pinagkatiwalaan kasi niya na magbantay ng kanyang anak. Nadiskubre niyang sinasaktan pala yung anak niya. At yung kanyang anak pa naman may kapansanan sa pag-iisip. Kaya sigaw ngayon ng nanay, "Don't hit my baby one more time." Ning, dapat hindi mo na pinatulan yung may PWD. Kawawa naman. Kaya nga pinagkatiwala sa iyo nung nanay niya para alagaan mo, hindi para saktan. Ate baby, paano naman di sasaktan ni Ning si Jan? Nananakit din naman ang anak mo pag sinusumpong.
Ikaw, baby, wala kang utang na loob sa ipag mo. Binabantayan ng anak mo, tapos pinagmumura mo pa. Yung anak mo, nananakit na ng tao. Pagka pinatulan naman yung anak mo, magagalit ka. Paano kung mangyari din sa anak mo yun, tapos sinasaktan pa ng ibang tao? Di ba masakit bilang isang nanay? Ang nanay ng sinaktan na PWD at ang hipag niyang nanakit daw dito, baby. At Ningning, harapan na. Okay, baby. Anong ginawa sa baby mo? Pinaghahampas po ng hipag ko. Okay. Hipag mo siya. Ang bata naman ang hipag mo. Po. Ha? Ilan taon na po kayo? Ano po, 62. 62, pero baby ka pa rin. 62. Siya yung kinakasama o asawa ng Asawa ng kapatid ko. mo? Kasal kayo? Ay, hindi. Live-in lang Okay. po. Yung anak mo naman na PWD ay ilang taon na? 32 po. Ano yung sakit sa pag-iisip, Nay? Autism po siya, tapos may epilepsy po siya. Ay! Autism na, epilepsy pa. May gamot ba siya? Bakit po? Kasi po kulang po yung... Wala po kami... Wala sa barangay? Hindi ba mayroong benepisyo ang PWD sa barangay, Attorney Lorna? Meron, di ba? So ano yun, i-a-apply mo? Kasi dapat nag-a-apply at saka dapat yung barangay proactive, meron silang listahan ng mga senior citizens, solo parents, ganyan. Oh, hindi nila ginagawa yan. Hindi nila ginagawa Oo, yan. hindi nila ginagawa. Pero may budget ang batas. That means may nagbubulsa Ayan. ng budget na yan. Oo, ang pangungurakot, nagsisimula lahat yan sa barangay. Hindi natin sinasabi na ganun yung sa sitwasyon ninyo. Ano po, pero kailangan singilin po ninyo. Meron kayong pera para sa anak ninyong may PWD. Para man lang sa gamot sa epilepsy. O anong nangyari nung araw na yon na pinagsisigawan daw, sabi mo? Siyempre po bilang ina, nasaktan po ako. Minurumura ko na nga po siya. Ako po hindi ko po sinasasaktan yung anak ko. Siyempre po, binababantay ko po sa kanya. Kahit yung pera ko sa paglalaba, naghahati kami. Ganun pa ginawa sa anak ko. Hindi ko po talaga nasasaktan ng anak ko. Ako nga po nakakagat na anak ko. Ayun, kailan lang po nakagat ako. Ayun. Ay, kinakagat ka? Opo. Oh. Pinababayaan ko po siya. Nanay kasi, dapat yan. Pinababayaan Hindi, ko po may siya. gamot dyan eh, pampakalma. Iba lang mga may problema sa pag-iisip, para mapigilan ng epilepsy. Eh kung kailangan tulungan din niyo sarili, tuturuan namin kayo ha. Opo. Kailangan natin ipa-check up, etc. So, anong klaseng pananakit ang ginagawa kanyo ni Ningning? Hinahampas niya po sa braso. Na? Tapos tinutulak niya. Tinutulak? Sinisigawan niya. May kasama po siya yung kapitbahay namin. Tinawakan yung kamay. Ha? Opo. Pinagtutulungan? Opo. Eh kasi naman. Kasi hindi ba, Doc Camille, kailangan may training din eh. Kailangan may training din yung tagapag-alaga ng isang PWD at saka may mental problem. Hindi basta-basta kasi talaga masusubukan ang iyong pasensya. Tama. Oo. Pero labag sa batas yung nananakit. Lalo na sa PWD. Oo. Totoo yan. Eh ano nga naman ang gagawin mo? So pinagsabihan nyo na po siya. Sinabi ko na po nung una, ito po yung ano niya, nagigigil niya. Pag nanggigil niya, medyo iwasan niyo. Malayo kayo sa kanya. Anong sagot niya? Naghahablot Anong talaga sagot ng niya? kamiyan. Alam naman po nila eh. Kaya lang natiyempohan ko lang po sila na yun po, Nananakit. nananakit sila. Bakit siya nananakit? O Ningning, pinaghahampas mo daw ang anak ni baby, meron pa naman diferensya. Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ito na, sasagot na si Ningning kasi nga naman, PWD na, sinasaktan pa daw at pinagsisisigawan. Ningning, tuwing nagwawala daw yung anak ni baby, sinasaktan daw ninyo. Ayun, ano ba ang nangyayari? Nahampas ko lang para po tumigil. Hinahampas mo lang. Hindi ko po alam kung paano ko po siya aawatin eh. Hinihila nga po ako niyan, tapos kinakagat po ako. Kinakagat. Hinihila. Tapos ang ano po nun, iniihian pa po ako. Oo, iniihian ka. Ano ba yun? Is that natural for autism?
Parang hindi lang yan autism, no? Na-assess po ba na ASD yung anak nyo? Na-assess po ba daw? Ha? Paano nyo po nalaman na ASD? Sabi po, autism po dahil yun lang po ang sabi. Sino pong nagsabi, nanay baby? Yung nagtitinda sa kanto. Autism po siya. Sino nga pong nagsabi? May doktor po ba na nagsabi? Tinatanong po ni Nung doktor. minsan po kasi napunta kami ng Jose Reyes. Nag-Jose Reyes daw po. Ayan po, tingin Pero po kayo. Nag-Jose Reyes ilang daw taon sila. po siya no, nung nasabing ASD siya? Ano po, siguro po mga 7 taon siya. 7. Okay. Ma'am, kasi po ganito, ang ASD po kasi, pag hindi po talagang regular na nakikita, pwede po magkaroon pa ng susunod na kaakibat na mental health issues. So, pwedeng magkaroon ng intellectual disability yan, kaya pwede po yung sinasabing umiihi kahit saan. Pangalawa, pwede po madagdagan ng epileptic seizure dahil kasi hindi natin alam kung ano talaga yung behavioral or yung neurological functioning nung pasyente. Kaya po, yung ibang ASD, pag sinasabing nagle-level 3 or nagle-level 4, it's either hindi nakakapagsalita, pero dalawa, dapat ma-distinguish ng nag-aalaga if it is a meltdown or a shutdown. Because the meltdown, it's yung talagang sabog, as in yung magtatantrums, magwawala. Then the shutdown, magwawala, and then biglang magwi-withdraw. Yung mga ganon. Ito hindi. Meltdown ito, nangangagat eh. Nangangagat, iniihian sila, ganon. So wala namang nagsabi sa inyo kung paano, ano ang gagawin kapag ganon. Wala po. Whether it's a po niya shutdown or maawa meltdown. kapag nagwawala po yung anak niya. Kahit siya po, sinasaktan po siya. Okay. Pero ito ha, syempre, pag sinaktan mo, ang natural di ba na reaksyon, sasaktan ka rin, magbubugbugan kayo. Hindi ba? Ano ba dapat gawin kapag ganun? Ikukulong sa kwarto? Kasi unang-una kailangan ma-establish kung kinakailangan ng medication. Actually, yung sinasabi niya, madali yun kung may medication yan eh. Ayun, kailangan may medication. Sa atin kasi ate ko rin may libre niyan, kaya I'll try to help. Anong klaseng pananakit naman ang ginagawa niyo? Pinagtutulungan pa daw ninyo? Hindi po to. Oo. Inahampas ko lang po siya sa braso. Tapos tinutulak ko po kasi hinihila rin po niya ako eh. Kakagatin niya po ako pag nakuha niya yung kamay ko eh. Oo, yan ang problema eh. Self-defense lang po ate ko. 30 plus na rin kasi malaking tao yun. Okay, pero kailangan hanapan ng ano yan, hanapan niya. Meron bang pananagutan sa batas ito, Attorney Lorna? Halimbawa, masaktan niya, naging duguan, ma-disable yon, mapatay niya. Kasi kasi ang persons with disability, parang trinitreat yan na minor children. So under Republic Act 7610, may special protection yan. Lalong-lalo na kung may mental disability. No? Yung chronological age, 30 years old, pero ang mental age is below 6 or 7. Ano? Merong special protection yan. Doble aggravating circumstance. Hindi lang, kasi normally physical injuries yan or less serious physical injuries. Pero pag 7610, persons with disabilities, mas grabe ang penalty. Oo, kaya napaka-importante na hanapin natin yung ugat ng ugali nung taong yan. Kasi kung kayo kasi pwede rin naman na humindi sila. Tumanggi na alagaan yung anak nyo. Yes. Wala kayong magagawa pag tumanggi yan. Kasi siya yung mananagot sa batas kapag masaktan niya yung anak nyo from self-defense. Kasi nga nangangagat yung anak nyo eh. Kailangan talaga mapatingnan natin yung anak ninyo. Hindi ba? Sino naman kaya ang testigo dito sa uri ng pananakit? Ang sabi ni Ningning, hampas-hampasan lang daw. So, ano ba talaga ang totoo? Ang testigo sa pananakit at ang isa pang nanakit daw sa anak ni baby. Magsasalita na sa pagbabalik ng Face to Face. Isa sa mga magpapatunay na sinaktan talaga ni Ningning ang anak ni baby. Na hindi naman niya dinedenay, pero ano ba yung uri ng pananakit na yon? Joshua, humarap ka na.
Joshua, kaano-ano mo si Ate Baby? Lola ko po. Lola mo. So nakikita mo na si Ningning sinasaktan talaga Opo, yung... paulit-ulit na lang po niya ginagawa kada pinababantayan po ng lola ko po sa kanya yung tito ko po. Tuwing kailan siya nagbabantay? Tuwing po may tawag po yung lola ko sa pagtatrabaho niya sa paglalaba po. So lagi nangyayari na sinasaktan ni Ningning? Opo, nakikita ko po yan. Pinagsabihan ko na po yan, sinita ko na po siya na tinarayan niya lang po ako. Ba't siya lagi pinapabalik kung sinasaktan niya palagi? Hindi po, di ko po kasi naisusumbong sa lola ko po dahil busy po ako sa pagka-tricycle eh. Nagka-tricycle po kasi ako. So yung nagkakaroon ba siya ng mga injury? Nagkakasugat ba? Hindi naman. Hindi ko po napansin po dahil nung naabutan ko po sila, pinag-aampas po nila sa braso po yung tito ko po. Eh, sinita ko lang naman po, tinarahin niya po ako. Ikaw ba, pagkasama mo yung tito mo, nasasaktan ka din? Naiihian ka din? Nakakasakit naman po siya tuwing sinusumpong siya. Pero pag ano naman po, tahimik lang po siya, pag-alagala lang po siya sa amin po, sa lugar po namin. Pagka nagaganon ka niya, ano ginagawa mo para mapahinto siya, Sinusumbong ko maawat po siya? sa lola ko po. Dahil di ko rin po kasi kayang saktan dahil tito ko nga po. Yun. So, paano pipigilan? Nakikinig siya kay baby. Nakikinig naman po. Pero pag inaabot na po talaga ng sumpong po talaga niya. Pero nakakaintindi naman siya ng konti. Nakakaintindi naman po siya. Kaso pag sobrang sumpong na po talaga siya, inaabot na po. Kahit sino na lang po sa kanya, kailangan po ng papakal naman lang niya. Ang bata mo pa, tricycle ka na. Ilang taong ka na? 20 na po. 20? Opo. Hindi ka nagtapos ka ba? Ano po, high school po. Nagtapos ka naman. Ano lang, tumungtong lang po ng high school niya. At tumuntong ng high school, magtapos ka. Kaya naman yan, ALS, tulungan ka namin. Di ba? Para habang nagka-tricycle ka, pwede ka pa rin mag-aral. Hindi ba? Gawin natin yan, ha? Dahil bata-bata mo pa, nandiyan ka na. Kasama raw siya, ni Ningning, sa pananakit sa anak ni baby. Depensahan mo ang sarili mo. Aida, humarap ka na. Correct. Aida, tinag-team nyo daw or nag-double team daw kayo ni Ningning para saktan yung isang kaibigan nating PWD. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Ano po bang nangyari? Inaawat ko lang po yung anak ni Bebe dahil nagwawala nga ho. Tapos nung dumating si Bebe, pati ko pinagmura niya, pinagsisigawan niya. Inaawat ko lang naman sila. Dahil nananakit nga yung anak niya. Sa lugar niyo po kilala po siya, tapos sanay na po kayong makitungo sa kanya. Pag kayo po ba mga kapitbahay na aabutan din ng pananakit paminsan? Minsan, oo. Minsan, Ano pong ginagawa Minsan niyo? nandudura. Ano pong ginagawa niyo? Nangaagaw ng pagkain, nandudura. Lalo na kapag soft drinks ay bawal naman sa kanya. Ano pong ginagawa niyo? Wala, iniiwasan na lang namin. Tinatanggal namin Minsan lang po nasisigawan kapag ayaw po talaga niya makinig. Kaya lang talaga na marami sumpong. nagagalit sa kanya once na yung nandudura siya. Wala nga sa tamang kaisipan kasi. Kaya nga, hindi namin siya pinapatulan. Kaya akala nito pinagtutulungan namin, hindi ho. Pilit lang po siyang umupo kasi nga po, sinusunggaban po ako ng Inaawat ko lang yung Hinihila anak po niya. talaga dahil niya yung kamay ko. Sinasaktan na to. Inaawat lang po niya. Tapos nung dumating po Tapos siya, nung dumating akala niya to, yung pinagtutulungan po namin pati yung ko anak niya. pinagsisigaw. Minura niya po kami, pinagmumura niya po kami. Ayun, Oo, ako, hirap mahirap naman yun. Ako, Doc Camille, paano ba ang tamang pag-handle ng agresibong ganyan? It won't work kung walang medication. Yes, definitely. Kailangan po ma-assess at para malaman kung ano pong klaseng mood stabilizers or it's either baka, kasi hindi ako sigurado ate ko rin kung talagang epileptic seizure yan eh. Baka yun yung tinatawag nating zoning out behavior ng isang ASD. Or baka may kibat siya ng mga intellectual disabilities. So ang tendency, yung sinasabi niyong pangangagat at saka yung pagwawala na ganon. Siguro po ang maigi, ma-assess po siyang maigi para tama po yung gamot. Pangalawa, pag lalo niyong sinasaktan, ang tendency lalo talaga silang lalaban. Kaya mas mahihirapan tayo. Ngayon, pagdating po sa ganyan, tinuturuan talaga yun ng nangangalaga ng tinatawag natin paano ma-modify or inaayos yung behavior niya, naaayon na yung kahit paano matatama siya.
Although kahit sabihin yung 32 years old, may pag-asa na maayos yung ginagawa niyang behavior. Pero siguro, mag-uumpisa po yun dun sa nanay. Kinakailangan talaga yung nanay ay magawa ng paraan. Kasi unang-una, kung yung nanay hindi niya kayang pigilan yung mga episodes ng anak, mas mahirap para sa isang mga ngalaga nang hindi rin alam kung anong gagawin. Pero dapat po kalmado lang tayo. At pangatlo, kung talagang kinakailangan po, baka mamaya hindi siya mapigilan, I think it's better na ma-institutionalize ito. Dahil kasi mas mahirap po na baka mamaya makasakit na ibang tao. Ito ngayon ang masaklap na sitwasyon natin sa Pilipinas. Ayon sa datos, sa bawat isang mental health worker, 100,000 Pinoys. Correct. Sa bawat 100,000 na Pilipino, isa lang ang mental health worker na hindi pa siguro espesyalista ang naka-assign. Nako, ewan ko na lang kung ano ang ipapayo ng ating mga sausawero at sausawera na nakit sila ningning na may pagkukulang sa isip. Pero sino ba ang mas may kulang sa isip? Yung may kulang sa isip o yung nananakit? Yun ang tatanungin natin. Kayo nang bahalang humusga, magbabalik ang Face to Face Harapan. Okay, so ano ang say ng mga sausawero at sausawera sa sitwasyong ito? Uti? Good morning para kay nanay. Ang masabi ko lang bilang may mga anak na PWD, dapat iparamdam din natin sa mga anak natin na PWD ang pagmamahal, yung pagkalinga sa kanila at huwag natin ipababayaan. At alam ko may mga sektoral naman sa ating barangay na tulad ng Smile, na samahan na uma-adapt doon sa mga PWD na mga tao. Salamat po. Dapat pinapacheck up po natin ang ating apo sa espesyalista. At saka kung may iba mag-aalaga, dapat yung magulang mismo. Kasi magulang at saka anak lang po ang magkakaintindihan sa kalooban, sa responsibilidad po ng bawat isa. So, nabanggit natin, Atty. Lorna, may pananagutan talaga sa batas, ano? In this case, parang nakikita ko yung pananagutan ng nanay o yung magulang sa kanyang anak na hindi napapatingnan ng tama. Kasi yung situation na yan, reversible dapat yan kung pinakita nung at a younger age, no? Pero gusto ko lang idagdag yung intervention. Kasi baka hindi rin naintindihan ng parents, ng nanay, kung ano yung ibig sabihin ng sakit, yung mental capacity, ganyan, ng correct assistance, no? The law is required to give special treatment to people with disabilities, to minors, etc. So, sa kasong ito, halimbawa, ilalapit sa barangay, ano ang maaari nating expectation sa barangay? Unang-una, kailangan mag-apply ka ng PWD benefits. Kasi yung PWD benefits, merong hindi lang 20% discount, no? Merong 2,000 allowance a month. Plus pag birthday, meron ka pang birthday gift, no? So, yung gamot, may 20% discount ka. Kung mapatunayan mo, kailangan talagang check up kasi kailangan ng medical certificate na PWD talaga. Ang PWD, ang autism, PWD, hindi disability yan. Ang tawag dyan, specially iba ang ability, differently abled. So, wag natin tignan na hindi sila magiging good citizens ng society. Iba lang dapat ang treatment. Kunyari, sa PWD, special learning. Kasi 30 plus years old, nanay baby. Pero nakapag-aral ba ni minsan? Hindi po siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita? Non-verbal. Non-verbal pa. So, hindi pa alam kung anong gusto o kailangan, kaya nangangagat. Doc Camille, anong marerekomenda mong mga hakbang? 1, 2, 3. Kung may PWD po siya, tapos nakikita niyo po na mayroong mga ganong klaseng simptomas, yung pong barangay, i-refer lang po yan sa talagang mga ahensya katulad po ng NCMH. Tapos, pag ano po yun, regular po magpapacheck up, pabibigyan po kayo ng libreng gamot na 3 good for 3 months. Ang barangay po ay may responsibilidad para ihatid at sunduin yung
pasyente po sa mga government agencies for reasons po na nung pa hong nakaraang 2020, actually before the pandemic pa, nire-require po ang barangay na magkaroon po talaga ng pagkakataon na maging community service ang lahat po ng may mental health issues. Kung sakasakaling hindi pa po nakakapag-umpisa dun sa barangay nyo, tutulungan namin kayo. Dahil kasi baka mamaya yung medication na dapat long before na naibibigay, hindi po pa naibibigay. Para sa ganun, mas maging panatag ang loob nyo dun sa shifting ang moods niya. Bakit po importante? Sabi nyo nangangagat. Baka po pagkaroon ng pagkakataon, lumala po yung sitwasyon, hindi lang pangangagat ang gagawin at mananakit na sa inyo ng matindi, tapos lahat kayo matatakot na ikukulong nyo or ikakadena nyo, which is mas worse ang mangyayari. May gumagawa ng ganyan. Yes, yun na nga po ang Oo. nagiging problema. Kinakadena. Kaya kinakailangan talaga, ngayon pa lang po, magkaroon talaga ng pagkakataon na matulungan kayo nang sa ganun, maayos din po siya at hindi nyo dapat idepende yan dun sa mga ibang tutulong na katulad po ng ginagawa nyo kay Ningning. Hindi po kinakailangan. Kayo dapat po ang gagawa ng paraan. Okay, so tayo ay tutulong kami sa inyo para maitawid, maitawid yung pangangailangan nyo at yung kailangang gawin para sa inyong anak. Okay, Brother June, paano ipapaliwanag sa isang tao ang mga sitwasyon na mahirap unawain? Halimbawa, ito. Kailangan natin dito yung malawak ng kaisipan at pangunawa, no? Pero hindi natin inaalis yung kagaya ng kay Ningning. Hindi natin maiaalis sa kanya yung mawalan siya ng patience, ng pasensya. Maubos yung pasensya niya. Kasi ang nakita natin dito, si baby, hindi niya naibigay yung kaukulang atensyon, medical, psychological needs nung kanyang anak. Umabot na sa mahigit 30 anyos yung kanyang anak, hindi nakakapagsalita, so ang paraan niya ng pag-communicate ay yung pananakit. No? Hindi siya makapagsalita. So, noon pa mang araw, may pangangailangan na yung bata na hindi na ibigay ng nanay dahilan sa kakulangan din ng informasyon ng nanay. The same way, ang nag-aalaga ngayon si Ningning, kulang din sa informasyon, kaya hindi alam kung paano i-address yung problema. I can't relate to this kasi mayroon akong apo na may autism. Pasyente rin yun ni Dr. Camille. Pero nakikita ko nung bata pa siya, pag nagtatantrums ang bata, yung nanay mismo, yung anak kong babae, ang nag-a-address. Alam niya kung paano kontrolin yung anak niya. Yun ang wala kay Aling Baby. Kasi hindi niya alam. So anong kailangan? Sabi nga ni attorney, yung professional intervention. Una, ang nanay dapat turuan. Pangalawa, ma-address yung problema ng bata. Ano ang problema talaga? Hindi natin pwedeng sabihin autism lang yan o ASD o kung ano man. So, dapat siguro mag-alaga talaga ng kakaunawa. Nanay, ikaw din kailangan malaman mo yung sitwasyon at kalagayan ng kaisipan ng iyong anak. Ate ko rin. Maraming salamat, Brother June. Ano ang mas lamang sa sitwasyon na ito? Pagpapatawad o galit? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Okay, unahin natin yung barangay, yung senior citizen at saka yung disability, no? O kung special ability, whatever. Yung kailangan na makukuha ninyo sa barangay, kailangan makuha po natin para sa inyo, ano? Okay. Tapos, yan ay para kay Nanay Baby. Ito namang si Joshua, sabi natin, kailangan makatulong siya sa pamilya niya. Kaya sinermonan ko na, sabi ko, wag siya mag-aasawa hanggang hindi siya 50 anyos. Sobrang tagal naman, Ate Cory. Tama lang yun. May itsura pa naman si Joshua. Joshua, walang baby walang anak-anak, wala mo ng asawa. Girlfriend, okay, wag mong bubuntisin Tama. Sigurado ka. Ikaw Inspirasyon rin. lang. Ako, nasa huli ang pagsisisi. Okay, so pag-aaralin natin siya sa ALS para makatapos ng high school. Okay. Pag wala kang gadget, kasi online yun bibigyan ka daw ni Ryle. Lagot ka na naman, ipit ka na naman.
Go. Go. Oh, Sige kita mo po. na? Uy, malaking biyaya yan sa'yo. Pampaswerte yan. Namumutla na, namumutla. Nawala yung kaluluwa. Wala akong bago ngayon natin ko rin, pero Ay, pwede ko hindi, ihabol wala yun. naman. Oo naman. Kasi i-ALS pa naman natin siya. Tapos syempre, yung konsultasyon sa iyong anak. Kung ano talaga ang sakit niyan. Kasi napakalaking ginhawa kung kayo lang po ay mag-iisip. Hindi yung magtitiis lang. Di ba? Kasi po, hindi kailangan tiisin kung napag-isipan pala. So, meron palang gamot dyan. Baka hindi kailangan ng tagapag-alaga. So, gagawin natin yung tamang diagnosis sa inyong anak at yung tamang pagpapagamot. Okay? O, magkakapatawaran na ba kayo? O, magkapatawaran na kayo. Ikaw naman yung nananakit. Sige na. O. Ning, 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 Thank ning. you. Thank you. Oh, ang gagawin natin, pagtitiisan muna natin ang hindi nananakit, ha? Tulong-tulong na lang muna tayo. Huwag nyo rin ikakadena yan. Alam po ninyo, sa lumang panahon, ang sakit sa isip o mental health ay sinasabing kundi ulyanin, matampuhin, masungit, o kaya sira lang ang ulo, period. Wala kasing sapat na impormasyon at kaalaman ang tao noon tungkol sa iba't ibang level at sakit sa isip. Pero sa makabagong panahon po ngayon, alam na dapat natin ang tungkol sa mga sakit sa isip, yung pagiging makakalimutin, yung pagiging sobrang sungit o malungkot, meron na po yung mga gamot o suplemento para maayos kahit ikaw ay may edad na. Nasa sa atin na po ang pag-amin sa ating mga sarili na tayo o ang isa nating mahal sa buhay ay nangangailangan ng tulong. Magpatingin at mabigyan ng tamang gamot. Dahil kung hindi pa tayo ang gagawa ng paraan para sa sarili, sino ang aasahan natin? Gobyerno, good luck. Para sa akin, ewan ko lang ask not what your country can do for you if you cannot do it for yourself. Yun ang para sa akin. Ako po ang inyong ate Kuring at nagsasabing may kay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkol ay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Pakialamerang biyanan daw. Lahat daw po pinapakialaman ng biyanan niya. Pati pagligo, kailangan huwag maligo ng Martes at saka Biyernes. Bawat kilos ng manugang pati pagpapalaki sa anak, pinakikialaman. Para sa akin, hindi pa kikialam yun eh. Actually, hindi siya paninita na galit. Kanila akala na sinisigawan mo na at pinapangaralan. Kaya yun yung mahirap.